Sinasabing batayan ang pagsuko nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kabiguang i-veto ang unprogrammed appropriations sa mga nakaraang budget at umano'y pagbenepisyo sa mga kickback sa budget insertion at ghost flood control projects. Sagot ng palasyo, walang basihan ng mga ito. May report si Tina Panganiban Perez. Umano'y utos na isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kabiguan daw na i-veto ang unprogrammed appropriations sa national budget mula 2023 hanggang 2026. Umano'y pagkubra sa mga kickback sa budget insertion at ghost flood control projects. Pagkanlong daw sa mga kaalyado sa itinatag na Independent Commission for Infrastructure at alegasyong paggamit ng droga. Ito ang 5 impeachable offense na binanggit sa impeachment complaint na inihain ngayong araw laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang abogadong si Andre De Jesus ang nagsampa ng reklamo nag-aakusa sa Pangulo ng graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. If you're asking if I'm affiliated with the Dutertes, no, I am not. No, I have no links with the president. I've never met either the president or the first lady. Batay sa House Rules on Impeachment, isang reklamo lang ang pwedeng ihain laban sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Committee on Rules ang nagre-refer ng mga impeachment complaint sa Committee on Justice. Si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos ang leader ng Committee on Rules. Sinusubukan pa naming kunin ang kanyang panig sa reklamo laban sa ama. Tugon ng Malacanang, nirerespeto ng Pangulo ang proseso. Pero walang basehan ng mga grounds sa reklamo gaya sa alegasyong piniyagan daw ng Pangulo na makidnap si dating Pangulong Duterte. Ito ay sinasabi nating case of first impression. So wala pa pong nadidesisyonan patungkol dito sa ganitong klaseng impression or rather case at sitwasyon. Kaya masasabi po natin na wala pa pong basehan sa ngayon. Ang reklamo sa Pangulo ay inendorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Isa sa mahigit 200 kongresistang pumirma rin noon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at inirekomenda rin ng ICI na kasuhan ng Ombudsman sa flood control scandal. Ito ay sa tamang forum natin dadalhin. At naniniwala kami sa saligang batas, public office, sa public trust, that no one, not even the president, is above the law. Ang party list na nag-endorse ay isa sa 8 na contractors na nabanggit ng ICI. Kinwestiyon naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, kapatid ng bise, ang inihaing reklamo laban sa Pangulo. Duda ni Representative Duterte, layo ng reklamong inihain ni De Jesus na protektahan ng Pangulo mula sa ibang impeachment complaints. Nasa Visayas kanina ang Pangulo. Sa Antique, pinasinayaan niya ang airport ng San Jose de Buena Vista at binisita ang rice processing system sa Hamtic. Nagpunta rin ang Pangulo sa Sumag Water Treatment Plant sa Murcia, Negros Occidental. Inanunsyo rin ng Pangulo ang bagong tuklas na natural gas field, 5 kilometro mula sa Malampaya gas field. The MAE-1 is estimated to contain around 98 billion cubic feet of gas in place. Katumbas nito ang halos 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente sa 1 taon. Ibig sabihin, makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng 1 taon. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.